Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong Miyerkules, ika-5 na linggo sa karaniwang panahon at paggunita sa mahal na Birheng Marian Lourdes. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ating ginugunita ang kapisahan ng mahal na Birhen Maria ng Lourdes. Atin pong niaalay ang misang ito para sa kagalingan ng lahat ng mga may karamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kami mga may hina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat sa inyo na may pagmamahal. Wagas ang pagtingin, kayo'y makigalak at makipagsaya, lalo kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal
na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalamang mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos sa kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao, habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Isinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit sa hari ay pinapunta. Paghaharap sa haring yaon, mga abay ay kasama. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo na po ang lahat. Birheng Mariang mapalad sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Dooy may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo.
Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at ngayon ay pagdiriwang ng kapisahan ng mahal na Birheng Maria ng Lourdes o Our Lady of Lourdes, kung saan doon sa lugar sa France ay naroroon ang lugar kung saan nagpakita ang mahal na Birhen sa batang si Bernadette. At doon, ito ay naging lugar na puntahan ng mga taong may sakit. At napakaraming kwento ng himala na nangyari sa lugar na ito. Ganun pa man, ito ay patungkol sa pagpapakita ng mahal na Birhen at sa kanyang pagpapakita, hatid niya ang mensahe mula sa Panginoon ng pagbabalik loob, pagsisisi sa kasalanan at pagbabagong buhay. Yan lagi ang tema o nilalaman saan man siya magpakita o sa bawat aparisyon na kanyang ginagawa. Pero ito po ay dahil pa rin sa Diyos, na hindi naman kumikilos ang mahal na Birhen sa kanyang sarili lamang. Kaya nga maging sa ating Ebanghelyo, siya ay nakiusap sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus, na tulungan ang ikinasal dahil malaking kahihiyan para sa kanila na nakapusin o kulangin sa inumin sa oras ng pagsasaya o handaan. Kaya maganda po sa puntong ito kung saan ang mahal na Birhen ng Lourdes ay puntahan ng mga may sakit. Maganda na pakinggan natin kung ano ang sinasabi ni Maria, kung paanong sa ating Ebanghelyo sinabi niya sa mga katulong, sa mga magsiserve ng alak, sinabi niya na gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Hindi sinabi ni Maria, gawin niyo kung ano sinabi ko, kundi gawin ninyo kung ano ang sinabi niya. Sino yung niya? Ang kanyang anak, si Jesus. Madalas ang atin pong pagkakasakit ay bunga ng ating katigasan ng ulo, bunga ng pagsuway natin sa mga utos ng Diyos kung kaya tayo nagkakasakit. Sabihin na natin, kahit pa sabihin sa sobrang pagtatrabaho ninyo, kaya kayo nagkasakit. Pero tandaan nyo, may utos ang Diyos na mamahinga. Araw ng pamamahinga, pero hindi tayo tumitigil kasi bawal huminto. Bawal mamahinga kasi sayang ang kikitain. Pero diba, pag nagkakasakit, lahat ng kita mo nauubos naman. Bakit nagkakasakit? Yung mga samaan ng loob natin. Yung mga nandyan sa ating mga dibdib. Kaya tayo inaatake sa puso.
kaya tayo na high blood dahil sa ating mga ugali. Pero lahat ng ito, kayang-kayang pagalingin ni Jesus kung papakinggan nga natin ang sinasabi ng ating mahal na ina, ang mahal na birhen, kung gagawin natin ang lahat ng sinasabi sa atin. Hindi ko alam, no? Iba-iba naman ang ating sitwasyon. Ano ba ang sinasabi sa iyo? Para lubusan ka ng gumaling, para mawala na lahat ng mga bigat o dalahin mo sa iyong dibdib. Lagi naman sa atin sinasabi, humingi ka ng tawad o magpatawad ka para lumuwag na ang iyong pakiramdam. So, paano ba? Kasi hindi naman po basta-basta yung pag humawak ka sa mahal na birhen, sa imahin, magaling ka na. Hindi naman ganun. Kaya nga mas mahalaga yung kagalingan espiritual, yung sa panloob, hindi yung panlabas. Madalas kapag nagkakasakit din, iiyak sa Diyos, luluhod sa harap ng Diyos, hihingi tayo ng tulong sa mahal na birhen. Pag gumaling naman na, balik din naman tayo sa kagaspangan ng ugali. Balik na naman sa pakikipag-away. Balik na naman sa pakikipagsagutan. Pero pag humina, lapit na naman tayo. So yung pagbabalik loob, pagbabagong buhay, at pagsisisi sa ating mga kasalanan, yan ang magiging daan ng ating kagalingan. Minsan nga kahit may sakit ka, pero you are at peace. Kahit na mahina ka, pero payapa ang iyong kalooban dahil alam mo na wala kang nang nasaktan, wala kang nang naaway. At talagang hindi ko alam, mahirap yung salitang, hindi ko mahanap yung salita, pero yung bang kahit may sakit, pero payapa ka na pinagdadaanan ito. At yun yung maganda. Yun nawa yung maipagkaloob din sa atin. Sa lahat po ng mga may sakit, maging sa mga online, magtiwala lang tayo sa Diyos. Pakinggan lang natin yung advice ng ating mahal na ina, yung kanyang sinasabi, na wag nating hahayaang talikdan ang mga utos ng Diyos. Amen? Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung sino o ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina, tumatawag kami sa iyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga reliyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan na mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang namayapa naming mga kaanak, mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng napupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakain sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga salang para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng pagbabasbas sa mga may sakit na gustong magpapahid ng banal na langis o langis para sa may sakit,
pipila lang po ng isang pila dito po sa gitna. Ang lalagyan po ng langis ay ang noo at yung dalawang palad, kaya pakilahad po ang inyong mga palad. Panalangin para sa mga may sakit. Diyos Ama, taglay ang pananampalataya sa iyo, itong aming mga kapatid na papahiran nitong banal na langis. Pagaanin mo ang kanilang mga tiisin at palakasin mo sila sa sandaling ito ng kanilang kahinaan. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at awa sa inyo ng Panginoon, tulungan naman niya kayo sa pamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Tinubos kayo ng Panginoon mula sa kasalanan, gawaran nawa niya kayo ng kagalingan, lakas at kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.